Ay, magandang gabi mga boss, mga kabig, mga nyog. Medyo maaga-aga ng konti, no, mga friend. Salamat po sa tumatagdag subscriber, no. Hindi pa konti-konti, okay lang yan. Nagka-interest lang ako rito eh. Sa abogado ni si Mayor Go. Go lawyer. Car present at Pogo Hub during raid was already sold by Bamban Mayor that time. 2 days ago na ho to kay Karen Davila. Idol ko to, kaya ko minsan medyo meron akong tinatanong sa sarili ko bakit Pakinggan natin Wouldn't you suspect? I mean, in 2023, 850 people were rescued. And you know what? In that raid, there were Malaysians because it was Pogo plus a crypto scam. So, ang tanong ko, if you are a good mayor, not benefiting from Pogo as she claims, wouldn't you be more alert? Exactly. Kaya nga meron siyang team of inspectors Meron siyang team doon na hindi siya ba? Tignan niyo po yung unawain po ninyo mga friend. Ang mga sagot ng attorney ni Alice Go. David Stephen yata ito Ikaw ba, Karen, mayor ka, pupunta ka ron? Hindi ba magde-delegate ka? May team siya Di ba dapat yung team, bakit hindi nagre-report sa kanya? When the PAOK raided the compound, her car was there. That car, in-explain niya na yan, was sold. In fact, hindi niya ginagamit. Binenta niya yan several years ago. Yung bumili, unfortunately, hindi niya binenta yung sasakyan, maganda yung sasakyan. Luxury car pa yata, Fortuner na several years ago na horo na ibenta ni Alice Go, no? Pero hindi pa naililipat sa pangalan. Bakit? Ito ho ang sinasabing rason ni Otorne. Nilipat sa pangalan niya. Hindi niya problema, hindi niya kotse yun Nakapangalan sa kanya because previous owner siya doon. I mean, attorney, seriously, you sell a car and the new buyer won't want it transferred to their own name. Alam mo, boss, Ma'am Karen, meron akong inabsuelto na ombudsman case na ganyan din. Binigay niya yung kanyang government official, which I will not name. Binigay niya yung kanyang used car doon sa kanyang bodyguard. Driver, parang regalo niya. Ngayon, yung bodyguard, hindi naman niya nilipat yung pangalan doon sa kanya kasi nakapangalan governor. Siyempre, nakakatamaran niya yan Lahat naman ganun, alos ganun. Hindi naman, nung nando pa rin sa pangalan ni Gobyo. May kaibigan daw niyang governor, binigay yung used car niya doon sa kanyang bodyguard, Hindi nilipat yung pangalan dahil baka hiram lang yan, attorney. Kaya hindi nilipat sa pangalan niya. Ako bibigyan mo ako bodyguard ng governor, ililipat ko agad Di ba? Para siguradong akin na. Not unless na bigay. O di ba? Wala gagastos. Ako nagagastos, sinilipat ko sa pangalan ko, bigay na Pero yung katamaran kong binigay na nga sa akin, katatamaran ko pa na ilipat sa pangalan ko yung sasakyan ni governor, di ba? Pero meron siyang explanation kung bakit nakakatamaran na ilipat sa pangalan nila ang mga nabili nila sa mga government official. Pakinggan ninyo. Yung hindi niya na-declare sa SAL niya yun. Siya ngayon? Misdeclaration. May kaso siya ngayon. Pero binenta niya na yun Binigay niya na yun sa kanyang tauhan Bakit kasalanan pa ni Gob ngayon yun? Ni public official na yun Hindi ganun kasi yun Nangyayari talaga na pag binenta mo yung, lalo na kung doon din naman sa lugar na yun, hindi na nila, kasi alam mo bakit? Mayor ka, di ba? So yung bumili. Sige. Paano, attorney? Paano? Pag sinita sa traffic, kay Mayor to, papakita ORCR, matatakot traffic enforcer. Usually, ganun ang reason. Kaya kayo mga boss, pag kayo nakabili ng sasakyan sa mga government official, huwag nyo nang ipapalipat sa pangalan ninyo. Kasi pag nakakitang, kisenador pala to, matatakot na yung traffic enforcer. Di ba? Yun ang magandang nito si attorney.
Maski nakabili kayo ng, sabihin natin, 2 milyong halaga ng sasakyan kay Governor, wag nyo na, o kaya kay Mayor, wag nyo na palilipat sa... Pero teka. Attorney. Kung ako yung Mayor, papalipat ko na yan, binili mo na yan, ilipat mo na sa pangalan mo. Kung mangyari sa krimen yan, nakapangalan pa sa akin, hindi ako sasabit dyan. Di ba? Kung binili mo sa akin yung sakyan na yan, magsisiguro ako bilang Mayor. Para wala na akong responsibilidad sa sasakyan na yan. Ano man ang mangyari dyan, hindi na yung pangalan ko. Naibenta ko na nga sa'yo Pero ito, several years ago na raw, naibenta ni Alice Goo yung sasakyan na yun Hindi pa raw pinalilipat. Kasi nga, yun nga, dahil taga dyan lang kaya pag nahuli yan ORCR, kay Mayor, matatakot na ikaw yung traffic enforcer. Gusto nila ba't hindi lang nililipat yung pangalan doon sa new buyer? Siguro, dapat naging masigasig yung inalam. Sana sinurveillance nila sino nag-drive nun. Yun ang hinuli at Pero yung sasakyan, attorney, nakaparada ro sa Pogo, doon sa pag-aari ni Mayor. Di ba? Ang tanong dito, mga friend, kulang yung talong. Kasi nung nakapangalan sa inyo to, sabi, tinanong si Alice Goo, nabenta ko na yan, hindi na yan sa akin. Nakaparada doon, no? Hindi nila tinanong kung sino bumili, kung kanino binenta, para nag-iimbestiga ka na nga, di ba? Sino pinagbentahan ninyo? Dahil ito si Mayor Goo na to, maradaling makalimot ito. Lahat ng tanong dito, kung minsan nakakalimutan niya, di ba? Kagaya nung kanino ito may McLaren kayo? Hindi akin yun, hiniram ko lang yun. Kanino nyo hiniram? Sandali lang. McLaren! Kaibigan mo. Hindi mo alam. Kinawa dyan pa. Anyway. Yung helicopter. Pero binenta ko yan sa ganito. Kanino nyo binenta? Andali, tatanungin ko muna. Ano ba? Bata pa ho yung Mayor Wala pa yatang 40. Pero ang kanyang pagiging malilimutin, parang 80 anyos na siya. Di ba mga boss? Tuloy natin ito kay attorney. Tutuwa ako napatestipayan natin kanino yun. Hindi yung porke nakita mo yung... Okay, anyway, sige. I mean, attorney, that's a 7.5 hectare property, right? She used to own it. She said she sold it, correct? Yes, Okay. A 7.5 hectare property, Bamban is a small town. There are only 50,000 voters in Bamban. Putik, 50,000 voters lang pala yung Bamban. Puta ano pala yun? Makakuha ka ng 20 mil na boto bilang mayor, panalo ka na. Diba? Hindi malaking gastos yan Konti-konting ayuda lang yan sa isang bilyonaryo na kagaya ni Alice Goo. No? Na ayon sa investigasyon, miyembro, sabwat dito sa mga illegal operation ng Pogo. Tuloy. Yeah, I think so. In other words, it's not Makati. It's not Quezon City. It's not Parañaque na pag may illegal na mangyayari, it takes more work. This one is in front of the municipal hall. Hindi in front. At the back of the municipal hall, Karen Davila. Hindi in front. At the back. So what's the problem there? The problem there is this. Either she's not doing her job, or she's a beneficiary to the Pogo, so she tolerates it. Two things. Which is she there? Kung gano'n ang allegations, isa pa natin sa husgado para masagot natin. Kasi kung public media yung lalabanan, mahirap yun kasi kung anong gustong paniwalaan lang ng social media, yun na yun. Kasi kung sasabihin natin remission sa duty niya, etc. Kaya nga maganda nga yan, nasa ombudsman na yung case, at least doon, fair, di ba? Makita naman na naggawa ako ng sarili. Ayon sa abogado ni Alice Goo, yung kanyang kliyente, tinatrial by publicity sa Senado. Di ba? O tuloy. Team, meron akong
mayor's team na nagko-conduct ng mga ganyan. Meron akong mga informers dyan, yung mga trabahador, waiters, sa kanya lahat dumaan yan para bigyan nila ng indoor. Di ba? Usually humihingi ng indoor. Mga boss, no. Ito, hindi ko alam din, no, kay Idol Karen Davila, kung bakit umi-interview siya ng mga ganitong defense lawyer. Oo. Bakit? Tapos ito, nagtatalo sila, di ba? Tungkol doon sa sasakyan. Ibig mo sabihin, bumili ako sa sasakyan, hindi ko ililipat sa pangalan ko. Di sinalikwat siya. Alam mo kasi ganito Siyempre, nakakatamaran na yan ganyan mga ganun ganito. Tsaka yun nga, pagka mayroong ORCR mo, na ano na yung traffic enforcer. Parang sinasabi ni Utorne na yun nga, pagka government official, hindi pwedeng hulihin at matatakot yung traffic enforcer. Nangyari yata yan Kaya, pero si Chavit Singson nagbayad nung nahuli siya nung dumana siya nagbayad. Binigyan pa nga niyang premyo yung humuli sa kanya ganun sana. Pero yung kay Bong Revilla, nagalit yan si Bong Revilla dahil ganito. Mga boss, sana si Idol Karen Davila, huwag ka na umi-interview ng ganyan sa totoo lang. Bakit? Wala kang makukuha dyan Lahat na tatanong mo dyan, didepensahan niya, yung kagaya yan. Hindi ba ganito? Bakit hindi naging kapabayaan niya yan? Sagot nitong si Attorney. Kung di sampa nila sa ombudsman, hindi yung inaano nila sa Senado, ganun ganito, di ba? Kung ganun Attorney, wala na dapat pinapatawag sa Senado na para interviewin. In aid of legislation na sinasabi. Wag na, para pa yung Senado? Di ba? Yan sinasabi dito maraming ganyan din si Digong, di ba? Nung ini-interview sa Parmali, mga friend. Huwag kayo pumunta dyan, ako bala. Kung sampan nyo na sa korte, doon tayo magkita. Bakit hindi siya malakas ang loob? Siya nag-appoint sa korte. Ombudsman appointee ni Digong yan, di ba? Ito rin ang sagot ng abogado nitong si Alice Goo. A proper forum, hindi sa Senado, di ba? Ganon din ang mga sinasabi doon sa meeting, doon sa hearing sa Kongreso tungkol doon sa department, yung ang tawag dito, yung sa war on drugs, Duterte drug war, di ba? Sabi nung kay Jokno, ba't hindi ka yung kliyente mo, yung mga magsampa na kayo ng kaso, ganon dito. Malakas ho masyado ang ulo, no? Eto na lang, tingnan nyo. Masyado na hong katakot-takot na halos ang ebidensya dito kay Alice Goo na talaga namang halos hindi naman tanga yung nagsasabi dito. Talagang biglang lumitaw. Yun na nga, paulit-ulit. Nagparehistro siya bilang botante ng Banban 2021. Ang unang pagboto niya 2022. Ang ibinoto niya sarili niya bilang alkalde. Namusipan din ng Banban. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam Imposibleng wala kang alam. Ikaw. Bagong revelasyon tungkol kay Mayor Goo. Partner niya mga pugante. Ang gumalaw para mabuo ito lahat Kumbinsido sa Senator Sherwin Gatchalian na talagang may kinalaman si Bamban Mayor Alice Goo sa operasyon ng Nereida Pogo Hub sa mismong bayan nito sa Tarlac. Kasunod ito ng isinagawang executive session ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kasamang ilang ahensya ng gobyerno kahapon. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi na maitatanggi ng alkalde ang kanyang partisipasyon dahil nakapangalan umano mismo sa kanya ang ilang dokumento para sa operasyon ng Pogo Hub. Bukod dito, lumalabas din umano na may koneksyon ng alkalde sa mga ahensya ng gobyerno. Yung application sa PLDT for internet, siya ang nakapangalan doon. Nakita ko yung bill, 120,000 per month. Hindi ito yung pangbahay na application. Ito yung partner mo, mga pugante. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam Imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat. Partner niya, mga pugante. Tapos sabihin mo, hindi mo alam. Buti sana kung ang negosyo ninyo nagtitinda lang kayo ng balot malaki ito
O, di ba? Ito pa mga boss. Yung ombudsman, sabi nung abogado ni Alice Go, balik na rin kayong naging desisyon. Pakinggan na natin ito. Naghain ng apila. Oh. Pila ng opisyal matapos siyang suspindihin ng ombudsman ng 6 na buwan kasama yung 2 pang opisyal ng bayan ng Bamban. Ayon sa abogado ni Go, nais nilang baliktarin ng ombudsman ang nauna nitong desisyon at alisin yung itinataw sa kanyang suspension at siya ay papayagang makabalik kanyang pwesto bilang alkalde. Maliwanag ni Attorney Stephen David, wala namang nilabag yung kanyang kliyente. Sa halip, ginawa lang nito ang kanyang trabaho nang mag-issue ito ng mayor's permit sa Zone U1. Ito yung nag-operate na pogo sa kanilang bayan. May mga dokumento din umano ito tulad ng lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nagpapatunay na lehitimo yung kanilang pag-apply ng mayor's permit sa bayan ng Pampa. Inihain ang apila ng opisyal matapos siyang suspindihin. Ay nako mga boss. Ito ho talagang abogado, no? Pag itong na ibalik ko sa pwesto to at nanalo yung abogado na si Stephen David at sumunod yung ombudsman sa kanyang apila na mali kayo ombudsman, balik ta rin ninyo yan yung naging desisyon at ibalik nyo sa pwesto ang aking kliyente. Parang ganun kasimple, di ba mga boss? Pag ganito nangyari, sa dami ho ng hearing at patunay na itong kanyang kliyente talagang involved pa sa pogo operation at kung maraming talagang butas, no, nanalo pa itong si abogado, itong si napabaligtad niya yung desisyon ng ombudsman. Ano na ho yan? Ombudsman. Si Digong ho ang nag-appoint dyan, mga boss. Pwede na ho tayong tabla-tabla na. Mag-collab na po tayo. Wala ho. Talaga. Basta yun ang nung abogado niya, tinatrial pa yung publicity ninyo yung aking kliyente dyan sa Senado Hindi tama yan. Kung meron kayo ebidensya, magsampa na kayo sa kaso sa ombudsman. At doon na kami sasagot. Yan na. Ganon din ho yung sabi ni Digong sa Parmali, di ba? Huwag kayo pumunta dyan, sagot ko kayo. Kung ano kayo, maghain kayo kaso. Hindi yung ganyan. Ganon din, hinarang ni Digong yung investigasyon ni Gordon, di ba? Mga boss. Ang hirap po talaga pag maraming kwarta at babanggain mo, talagang dadaan ka. Pero anyway, napaka crystal clear na itong si Mayor Go talagang parang appointed son. Kababalaghan, no? Sa tagal na niyang residente sa Banban, doon lang ako nakadiin mga boss. Sa tagal na niyang residente sa Banban, at ayon sa kanya, ang pangarap niya ay maging mayor ng Banban. Pero, nagparehistro siya bilang botante, 2021 lang. Ibig sabihin, wala, hindi siya bumoboto sa Banban, kasi nga hindi siya rehistradong botante. Diba? Doon na lang ho tayo, sa pinakasimple na ho tayo Oo kaya kung ako a-analyze dito kay Go na to, nagamit ho ito baka nagamit po ito o talagang kumbaga sa kasama sa sindikato. Pero ang galing sumagot kaya hindi ho ako naniniwala na itong si Alice Go nito hindi po nakapag-aral sa mataas na eskwelahan. Kasi kung ito ho tinuturan lang, sabi niya, mula elementary, grade 1, doon sa farm, hindi ho ganito sumagot ang uri ng hindi po kung ordinaryo ka lang, iikot ka rito. Sa boses pa lang nito, at ngiti, at mahina-hina ang iyong naturalesa, iboboto mo.
Alam niyo, tinitignan ko si Alice Go. Ewan ko ang laki ng hawig niya kay Xi Jinping. No? Ayon kay Representative Franz Castro, ito ho palang pogo. 400 po pala ito na nakakalat sa buong Pilipinas. 400. Oo. Na wala hong balitang maganda. Puro ho masama. Ngunit dadapot subalit, wala tayong naririnig kay His Excellency. Kung ano ang dapat gawin dito. Michael, shout out. Good morning po sa lahat, sabi niya. Uy, may sumagot David Alvin Mendoza, shout out Good evening po, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Ginagaya ni Baste ang ama niyang walang dangal. Yung war on drugs niya sa Davao ay umpisahan niya sa pamilya ni Duterte. Kailangan putulin na ang ulo ng drug lord of all drug lords. Diggs, dapat ka ng kalusin. Gusto na DNA na ipadrag test si Marcos through hair follicles na sinasabi. Dapat silang pamilya ang gumawa niyan. Sa totoo lang David Alvin Mendoza ulit. Shout out David sabi niya. Si Rox, papaano malilinis sa droga ang Davao? Nandyan ang pinaka-astig na drug lord sa Pilipinas. Dagdag pa, Karox, kapag nakabalik yung mga Dutertaning, di lang sina Marcos ang ubos, kundi pati tayo at ang kaban ng bayan. Totoo yan, David. Ang laki po siguro ng pakinabang ni Harry Shoki kina Duterte kasi kahit kahiya-hiya na ang ginagawa niya, parang wala lang sa kanya. Sa bagay, kagaya naman siya ng baboy, siguro na nakayuko kung maglakad. Kasi nga, nahihiya siya, na baboy siya. Pwede. Ito. Benedict Tungol, shout out Mayor, uutusan ng presidente na magpaliwanag. Tawa siya. Mayabang na wala sa katwiran. Basta importante, mayabang. Kalat ni Baya, shout out Kalat ni Baya ulit Basta kabayo, mabilis, patay tayo dyan. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed weekend. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira. Good evening, Karoke. Wala nang patumpik-tumpik. Batutahin mo na ng todo, Karoke, sabi ni Kalatni. Hello, mga bear. Okay lang si Mama. Librado Ludovico, shout out Karma ng mga Duterte. God moves in very mysterious way. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Stay safe and healthy ka rin, Librado, Yun ang tungkol sa sususpindihin si Baste. Yun daw hindi totoo. Ayon sa kay DILG. Hindi raw yung totoo. Marites. Pero nagpaplano na sila na people power na. Naku, sakasakaling sususpindin si Baste, magpi-people power daw sila. Panis na yan Marami na hong nasuspindi ng mga government official, mayor, governor, mga ganyan, na sinasabi na hindi papayag ang mga kanilang mga constituent, pero gobyerno di ba? Ewan ko lang sa Davao, kasi yun nga, parang ginawa na nilang kaharian nila ang Davao di ba? Walang pwedeng ewan ko kay Marcos Sabi ni Benedict alam ko walang believe si Kapersi dyan kay Atras. Sino ang bibilib dyan? Sumagot si Ted sino namang bibilib dyan sa hinayupak na yan? Martilyon ko pa tuktok niyang nakakita niya. Ewan ko dito kay Atras. Ako. Ay, nako. Erlinda Aquino.
nalalayo tayo eh, kung ano-ano yung investigasyon eh, no? Saan si Kibuloy? Ha? Wala na. Ano na nangyari sa investigasyon kay Percy Lapid? Wala na. Wala na. Kay Bantag, wala na. Ano, sana? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, di ba may decision ng Supreme Court tungkol sa ICC? Supreme Court, sabi may karapatan ng ICC sa atin dahil bumitiw lang naman ang Pilipinas on time ni Duterte. Yun na nga eh. Hindi ako dito kayo, no? Hintayin na lang natin mga boss, kung ano mangyayari. Erlinda Aquino ulit, Kuya, akala ko si Atras ay matino at makatao. Yung pala, isang demonyo rin tulad ni Duterte. God bless po. Mainit ang ulo ni Erlinda Aquino kay Atras. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out puro babae po yan. Oo, mga friend ko po yan eh. Sabi ni Friend Shervin, muli po ay sumaati pong lahat ang biyayang pagmamahal at mapagpalang buhay ng ating dakilang lumikha na Panginoon ng langit at atin pong Panginoong Jesus. Hello to all Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, simplihan na lang po natin ang konklusyon sa mga kaguluhang ganap. Ano po? Isa po ang ugat ng lahat po ng sumpa na dinadanas po na halos po lahat ng kawawa nating kababayan at sobrang lugmok at dapa na bayang Pilipinas ngayon. Ang sobra pong pagkagahaman sa kapangyarihan at katakot-takot na kwarta na naitago sa baul ng mga buhaya. Magmula po kay I.M. Shori, ipinasa po doon sa doon sa nagpardon po sa kanya ang mahiwagang sikreto kung paano dudukhalin at isasako ang mga kayamanan. At siyempre po, Sir Rox, sa tulong ng mahiwagang kumpas ng mga beho, tiyengot, binulag po sila ng katakot-takot na pang-uuto ng mga yawang wakanga at bigatin para mas makamkam po nila pabalik ang mas nakamamanghang kayamanan. Kaya talagang ipinaglalaban po talaga ng patayan ng mga tiyengwa lasing ang ating West Philippine Sea. Totoo. Kung hindi po nagpalubag si Madam I am sorry na ipiniliwanag po ni Atty. Enzo, kaya po tayo nagkawindang-windang. Nag-umpisa sa CTE deal and the rest is history. Kaya ito po tayo ngayon. Di ko po alam, Sir Rox, bakit po walang ngipin ang batas natin katulad ng mga mas mayamang bansa. Pag malupit na pagkakasala, death penalty ang sasapitin mo. Yung iba dahil sa sobrang kahihiyan, walang muka at dignidad na maiharap sa pamilya at bayan. Kinikitil sarili nilang buhay. Sa atin po iba. Bakit ako magpapakamatay? Itong kapal ng mukha ko na to, ano kayo, siniswerte? Ay nako, friend. At saka yan nga sabi ko, paulit-ulit ha, hindi ka pwedeng politiko kung hindi makapal ang pagmumukha mo. Tignan mo si BP Lenny. Paano? May hiya eh. Diba? Pag walang hiya ka talaga, nagna-number 1 pa. Non-filing of income tax return. Non-file, hindi pagbabayad ng estate tax. Landslide. Ano? Sino comment? Landslide. Iikot-ikot lang yung mata. Landslide din. Ano na? No comment. User, shout out. Hayop na abante, hayop. Ang galit si user. Ano to?
Linda De La Vega, welcome to the club. Paano ngayon nag-drug test daw yung mga pulis Davao at positive parang 3 daw yung negative? Totoo kaya yun? Yun ang sabi, di ba? Oy, sumagot si Ted, oh. Maniwala ka namang 3 lang ang nag-negative sa drug test ng mga pulis, lahat sila positive. Mag-isip, mga isip lang nila ang negative, pati si Baste. Paano, mga bobo? Galit si Ted. 3J Show po. Shout out 3J Show pa. Madali lang yan. Kakatwiran lang nila na contaminated ang sample o di kaya mali ang resulta o may nag-tampered na resulta at kung ano-ano pang ek-ek nila. Totoo. Tignan mo to, yung abogado ni Alice Go. Parang sinasabi niya kayo sa ombudsman, kayo mali kayo. Di ba ganon? Kasi pinababaliktad niya yung naging desisyon ng ombudsman na suspendido si Alice Go in Wonderland, di ba? Dahil mahina raw ebidensya, kaya Okinawa, Japan. Lord. Talagang ang mga abogado, no? Diyos ko. Nagdudumilat na sa Senado na itong si Alice Go talaga namang nagsisinungaling na siya o hindi nga mapakita asan yung tatay nanay kung saan wala pero sabi ng mga abogado ni Alice Go, siya ay Pilipino. Butik yan. Diyos ko. Makapagtanggol lang di ba mga boss? Makadepensa lang di ba? Anyway, sa korte naman kinuha mo ang abogado, didepensa ka kagaya nga sa Maguindanao Massacre, di ba? Kinuha si Porton, maski na binabato na yung mukha ni Porton. Depensa siya. Kulong, di ba? Mga boss. Ay nako. Ang hirap po ng kumuha ng hustisya. Sa totoo lang. Sakit sa ulo. No? Maski na talagang kitang-kita mo na putik yun. Kaya dasal po, dasal. Oo. Ang kailangan. Oo. Diyos ko. Raul Villanada ulit Ngayong mga taga-Pandakan, ngayon mga taga-Pandakan, iboboto nyo si Atras bilang congressman. Tandaan naman, tanlan maman kayo, tabla naman kayo, kahihiyan, sabi ni Raul. Ted ulit ang katagang ICC para kina Digong, Atras Abante at sa mga DDS ay parang krus. Kaya pag narinig nila ang salitang ICC, ang mga balahibo nila ay nagtatayuan at mga utak nila ay parang sasambulat. Di nila malaman kung saan sila susulong. Mga demonyo nga Ang mga demonyo din kapag nakakakita ng krus ay para silang malulusaw. Ganyan ang mga demonyo. Digong nyo? Raul Villanada ulit Paki-shout out po Ani Flormata. Shout out Ani Flormata. Saludes. Ani Flormata Saludes. Yula Sotelo, shout out sa iyo. Daihun Gases, Led Chulbo George Baichong, mga kalapid fire po na ngayon kasali sa pakikinig sa programang ito. Salamat mga friend.
Raul Villanada ulit. Pag namatay si Digong nyo, dapat ilibing yan sa Chinese cemetery sa La Loma. Total, maka-inchik yan. Sa mga inchik ka na forever. Hindi ang payo ni Digong, yan eh. Iyan raw siya eh. Ito. I-cremate at ang kanyang abo ay itapon sa aeroplano para imumudmud ganun. Oo. Jeng Gipa, shout out. Advance ang kasinungalingan ng mga didi stupid. Gawain kasi nila ang ganyan, kaya kahit hindi pa suspendido, advance na sila sa kasinungalingan. Paawa epek baga sa mga tanga at mangmang nilang tagasunod. Totoo. Ang galing nga nila, Jeng, mga tatawag na saywar. Ay! Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga ang tapang ng anak ni Digong na ito. Pareho sila ng tatay niyang bastos. At akala mo, hari, wow ha, manang-mana talaga ng ugaling maton. At parang walang mga pinag-aralan sa katapangan. Sana nga totoo ang masuspindi itong basti na ito. At yung mga pulis na tinanggal sa pwesto, tama lang ito para di nila maprotektahan ang mga Duterte na yan. At yan ang tingin ko, Sir Rox. Sana nga, dapat, kagaya ng ginawa kay Alice Go, di ba? Inalisan siya ng police power. Oh. Hindi na isuspinde kung ayaw. Pero yun nga, dapat sa ganyang klaseng daldal ng daldal na basta dito, war on drugs dito. Pero kung inalisan siya ng police power, walang susunod na police. Maski anong sabihin niya, di ba? Oh, ano ba, DILG? Ano ba talaga, mga sir? Tayo ba'y seryoso o nagdulukuhan lang kayo? Elizabeth Iscari ulit oh. Akala kasi ng mga alipores ni Digong, marami pa din ang mga gusto pa rin sa kanya. At kung mag-aasta, akala mo siya pa rin ang presidente. At ito namang si Harry Baklang Sioque, grabe talaga ang bastos nito. Pareho ng kanyang amo. Akala niya marami pa ding bilib sa kanya. Hoy, di ka ba nahihiya sa pinaggagawa mo, Baklang Sioque? Galit si Elizabeth. Eto. Shirley J. Sir, shout out ha. Kala kasi ni Baste, Karoke, presidente pa tatay niya. At tinuturing na nila na kanila ang Davao. Matagal na. Di ba yung sinabi nga ni Noel Duterte, yung psychiatrist na pamangkin niya, pamangkin niya buo mismo. Pero nag-Lenny Robredo yun. Dahil sabi nga niya, mamamatay tao yung kanyang uncle. Ba? At yun nga, they live like king and queens in Davao. Ginawa nilang kaharian ng Davao. Di ba? Tuloy natin kay Shirley. Nasanay kasi sila sa kahit anong gawin nila sa mga tao doon, sinasamba pa rin sila ng mga ito. Ganun talaga ang buhay. Panapanahon lang, ano po Karoke? Yan ang sagot sa kanya ni BBM. Isuspindi siya bilang mayor ng Davao. Chismis lang daw, Shirley. Oo. Sinabi ng buhay ang ingatan, droga ay ayawan. Nananadya kasi, sobrang tapang, wala sa lugar. Parehas lang ng ama, di ba? Hindi na siya nakaupo, minumura pa niya yung presidente, di ba? Lalong wala sa lugar yung tatay niya. Highly Weisinger, shout out. Style bulok ang mag-ama. Lakas manakot, totoo. Noel Tenko, shout out Bakit kailangan magpaliwanag ang presidente sa mayor? Ewan ko dyan, no comment. Sumagot si Ted Ang mga tao kasing ito, mga walang modo, hindi sila marunong gumalang at di ginagamit ang common sense. Kala lang nila sa presidente ay tulad lang nila. Laki sa kanto, tulad din ni Kimo. Kakausapin daw si Xi Jinping para matapos ang gulo sa West Philippine Sea. Kaya ba? Alam niyo si Kimo, kung minsan na naginip ng gising yan, pasensyahan nyo na yan. Idol ko yan. Magaling sa
Romansa yan eh. Tuloy natin Kited. Sa bagay, di naman matutuloy yan, ningas kugun lang yan. Si Rapi Tulfo nga pala, pinakialaman ang mga OFW sa Kuwait hanggang sa nagalit ang mga Kuwaitis. Di na tinanggap ang OFW kaya patay si Tulfo ngayon. Ipapatulpo ni Tulfo si Tulfo. Yung ano yung Tulfo, suki na niya yan. Si Atty. Libayan. Tonto ako, pinapanood si Atty. Libayan eh. Diyan mo makikita na itong si Tulfo pagkaya niya ngayon hindi siya tatantanan talaga ni Atty. Libayan. Pero ako kampi ako kay Atty. Libayan, mga boss. Ito Prince Sherwin ulit wala po Xerox dapat nasisihin kundi po yung mga pinuno ng nagpabulag po at nagpabitag po sa kayamanang alok ng mga tiyenggot. At ang naging kapalit, eto po tayo ngayon. Lugmok po sa hirap, kapalit po ng kayamanan nila na tinatamasa ng mga pamilyang makapangyarihan. Totoo, magulo po tayo sa balahibo ng galising asong gala, Xerox. Sarili po nating teritoryo, nakikipag-agawan po tayo. Kasi nga po, nakita po ng mga tiyenggot ang sandamukal at umaagos na biyayang dagat kapalit ng konting barya na ang nakikinabang po nagpasimundot po si Makapal Amoyo, Madam I am sorry. Ipinasa ang itim na kapangyarihan sa pinakamaitim ang budhi sa kasaysayan, si Ingkong Apo Lakay, Lawlaw Lubot na Dorian Republic. Patay tayo dyan. Totoo yan, pre. Ito. Rodelia Alpilor, shout out Mga puno na ng kahanginan ng utak ng mga yan, Xerox. Lahat halos ng pumanig sa mga Dutertaning, sir, lahat yan kalaboso, bagsak nila. Sobra talaga ang kasamaan nila. Kaya kinakalos na ni Lord. Ang daming natuwa sa pagbagsak ng mga yan. At magaling ang taktika ni PBM, sir. God bless po sa ating lahat, sir. God bless, Rodelia. Bernardo Chansing, nakatipid ba si Marcos? Pero napunta kay FM Imelda ang perang ninakaw o kinulimbat. Totoo yan. Kaya hanggang ngayon, hindi maubos-ubos di ba? Sabi ng aking ama, nasirang ama, mahilig sa politika yung tatay ko Parang dun yata ako nagmana, mga boss. Sabi niya, hanggang sa kaapu-apuhan ni Marcos, hindi na maghihirap. Totoo, di ba? Ay, nakabalik pa. Di ba? Bernardo Chansing ulit Parang si Kibuloy, ang atras abante na yan. Wala na sa direksyon ang pag-iisip. Misael ulit Sana Karox mag-live ka naman paminsan-minsan. Ano sa palagay ninyo mga ka-warriors? Nagtatanong lang po. Sige. Pipilitin ko, friend. Totoo lang, promise. Kasi pag nag-live kasi ako, hindi ko kayo mabibigyan ng atensyon. Kasi mabilis yung comments hindi ko mababasa. Nababasa ko lang, pero hindi kagaya ng nakakapag-focus ako, friend, Michelle, sa comments ninyo. Na parang kayo na nagla-live ako, kayo ang mga kakulab ko, di ba? Tignan mo, sumagot si Alberto Olaer. Karoke, si Digong Maisog Duterte, nagtapang-tapangan lang pero isang duwag din nung hinamon siya ni Kawaldi Carbonell. Walang Digong Maisog Duterte ang sumipot sa lugar na usapan nila ni Kawaldi Carbonell, Karoke. Totoo.
Erlinda. Shout out. Ang mga Duterte, adik na sa Davao. Oh, yun. Raul Stengor Jr. Welcome to the club. Dapat talaga tanggalin na yang mga Duterte sa lahat ng pwesto sa pamahalaan para malaman na kung saan sila pupulutin. Wala naman silang nagawang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Meron. No comment. Al-Ulalia, shout out ha. Akala ni Baste, ang tatay niyang utak na sindikato pa ang presidente. Ang gusto niya, magpaliwanag pa si BBM at Abalos. Silang Duterte mismo ang kriminal. Hindi lang suspension, dapat ikulong ang mga kriminal. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Serapin Divina, welcome to the club. Mas lalong magulo pag hindi ninyo alisin si Baste Duterte, adik daw yan. Tsura naman eh. Serapina Divina ulit oh. Duterte, expired ka na. Stop na. You just make it worse. People, don't be blind. And don't be pride. African Sai, shout out. Yannick Ordobes, shout out ha. Pastor Abante, malaking respeto ng Pastor Abante, malaking respeto sa mamamatay ng mahihirap na Pilipino. Ewan ko ba dyan? Pastor na yan. Ay nako mga Lord. Arnold po si Diego, sabi niya. Si Rox, nanghihiram lang ng tapang sa mga pulisyan eh. Akala mo kung sino na. Manang-mana talaga sa ama. Totoo. Kaya nga dapat yan kay Baste. Alisan na ng police power. Ganun. Sumagit si 3J Siopo. Ano pa nga ba? Kaso akala nila wala nang katapusan ang kanilang paghari-harian sa Davao. Sa totoo lang, Sir Rox, nararamdaman naman nila yan eh. Kaya nga super ingay nila ngayon kasi nga pabagsak na sila. Iba naman ang maghahari-harian dyan. Rodelia Alpilor ulit oh. Sus, tama ka na, Baste. Ha? Sus, tama ka na. Basta katulad ka din ng ama mong fentanyl. Xerox, kakawala kayo ng stress sa nangyayari sa bayan natin. Salamat sir. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless ulit, Rodelia Alpilor. 3J Sio po. Xerox, totoo ba Xerox, totoo ba na nagko-crossbreed ka ng baboy ramo at usa? Hindi! Ikaw naman. Wala naman akong wala na ngayong usa ko, konti na eh. Dati noon, doon sa mga malalayong lugar dito sa Cagayan, nakakabili ako ng karne ng usa, tsaka baboy dabo. Ngayon, wala na rin. Gustong gusto ko yan eh. Oo. Yung karne niyan, pupunta ka pa doon sa San Mariano, sa Forest Region, doon nakakabili. Oh. Hindi ba against sa natural law of nature yan? I hope you're just kidding about it. Oo naman. Inaano ko lang na si Alice Goo, baka sakali nga pag nakabuhay ka ng crossbreed ng usa sa kababoy damo ba? Mayaman ka na. Ikaw lang mayroong ganong klaseng ano itatawag mo doon? 3JC po nito. Hi mga chay, Hi, may chance na masuspindi yan si Bastina yan. Alam mo, Sir Rox, lahat ng kayabangan ng tao may katapusan. Totoo yan. Walang forever, lalo na sa politika. Kung makapagsalita itong si Baste, walang pinagkaiba sa tatay niya. Kaya masasapulan din yan ni BBM. Rejay Shop ulit to. Hindi na natuto itong si Hindi na natuto itong mga Duterte. Di nyo ba nakikita
na si Aling Sara ay apektado sa laban ng Marcos at Duterte. Huwag niyong sabihin hindi apektado ang popularidad ni Sara. She is not a strong contender anymore sa 2028 election. Anong hindi? Mali ka dyan, my friend. Ayon sa survey, utik yan. Kung tatakbo nga Senador si Digong, number 1 eh. Ayon sa survey nila, di naiya itong mga hype na to. Tuloy natin to. If the Duterte continue to badmouth BBM, hindi naman tatahimik sa isang sulok si FL Lisa. Alangan naman kayo lang ang bibira sa kanila. Siyempre, babalikan din kayo ng mga Marcos. Direct man o indirect. Ang tatapang ng mga itong murahin si BBM, mas masahol pa di lang masahol sila dyan. Ay, sabi niya. Hindi kasi titigil ang bibig nila. Ang bibig sila sa nagpapalala ng sitwasyon, tapos biglang makikiusap uli si Baste na mag-join force uli sila bilang unit team daw. Ewan ko sa iyo. Kasi nga, lahat na ginawa nila, gago talaga araw-araw. Isa to lang. Malapit na tayo mag-isang oras, mga boss. 3J show pala ito. Si Banat Bay naman, tuwang-tuwa daw siya at dinimanda siya ni Trillanes kasi daw, ka-level na siya ni Harry Roque. Ganon. Yan ang mga linyahan ng mga talunan. Kunwari, natutuwa. In your dream, sabi niya. Alam mo, Sir Rox, walang taong natutuwa kung siya ay nakademanda dahil hassle yan sa buhay at magastos. Kahit pasabihin mong mananalo ka sa kaso, yung stress na dulot nito, ayaw natin yan. Totoo. Kaya nga yun ang nararamdaman ng asawa ko, my friend. Oo, kaya, Gracing Sai, may panahon pa. Magbablog ako para sa'yo, ha? May panahon pa para makaligtas yung kaluluwa mo sa impyerno, ha? Tuloy natin kay KJ Show. Si Rox, ang tawag dyan nire-reverse psychology niya, si Trillanes. Si Trillanes militar yan. Sumabak yan sa mga aptitude test, psychological test, at kung ano-ano pa. Kaya basang-basa ni Trillanes ang kaba sa dibdib ni Banat Bay. Tawa-tawa. Ginusto mo yan, panindigan mo, Banat Bay. Totoo yan, friend, ha? 3J Show ulit to. Sir Rox, pastor ba yan si Abante? Di nga. Oo, pastor, kita mo, laki nung krus. May krus siya sa dibdib sa kongreso. Tutuloy natin. Ang totoong pastor, nakapokus lang sa salita ng Diyos. Dito lang sila nag-aaral upang maipangaral naman nila sa tao ang salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng pastor tapos nasa politika. Ganun ba yun? Bakit maraming ay nako, hindi ka makakapokus at kung pastor siya, dapat may takot siya sa Diyos at katarungan ang papairalin, hindi ang takot sa kapangyarihan ni Digong. Ang mga tao ngayon, ginagawang karir ang pagiging pastor. Sinabi mo pa, ha? Kasi nga, pag marami silang nagago, sa versikulo, kapitulo, sa tignan mo si Kibulog, tignan mo, di ba? Tuloy natin. Hindi po karir ang pagiging pastor, yan po ay vocation. Hindi priority ang sweldo, kundi ang makapagsilbi sa Diyos. Totoo. Sa'yo. Meron mga ibang mga gustong magpastor para... Tignan mo yung mga ibang galing sa loob ng Muntinlupa, paglabas, pastor. Putik yan. Mga taong kakapit sa Biblia para lumamon. Hindi po lahat, pero karamihan po dyan ganyan. Meron pa nga dyan, pastor, tumakbong presidente o talo. Ba? Kinuwenta yung miyembro niya, panalo na raw siya.
Tuloy natin kay friend 3JCO. Sa mga tuwid, hindi po totoong pastor yan si Abante. Gaya ni Kibbs na isang huwad, fake, delusional, kampon ng kadiliman. Hay! Marami siya napaniwala di ba? Marilu Pabianak, shout out Good afternoon po tayo at sa mga ka-warriors. Dapat na talagang maturuan mag-behave itong junior ni Tatay Diggs nila. Tay Diggs nila. Sa ngayon, umasta muna siyang mayor. Tila gustong magbaliktad na mundo. Ang Pangulo sumunod sa kanya. Totoo. Ay, what happened na po tayo sa mga nakaupo tulad din ni Atras Abante, pastor pa man din. Naturingan aba kung makapagtanong sa mga resource person, tila mga hari, mga ugaling tamad after so long years. Now, maggangak-ngak. Wala na sa kanila ang pagiging isang tunay na public servant. Walang patutunguhan, tila may mga ambisyon mag-artista kasi nakapokus camera at tutok ang mga tao, but not for them. We are interested na mabigyan ng justice ang mga victims. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Castro, nak. Eman Escalona, nak, shout out Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos, nak, shout out Cassandra Daisy, shout out. Si Digong nyo pa rin ang presidente. Pogo ayaw pa rin patanggal ni Marcos Jr. Nakakatakot dahil parang front lang Pogo para makagawa ng shabu ng sindikato. Bakit may tunnel sa Tarlac? Pagawaan ng droga, mas may kita. Ngayon nasa Pampanga, Bolwarte ni Gloria na DDS supporters. Please Lord, ilayo mo po kaming mga Pinoy sa sindikato ng droga na galing sa China at mga kapwa namin Pinoy na tumatanggap ng pera galing sa pogo at droga. Lalo sa mga candidates sa eleksyon na China ang popondo. Please watch Toto Kausing na mas malalim na problema ng pogo. Mas connected sa droga at kaya walang nahuhuli. Mga officers at police, military ay may payola. Totoo yan. Sinabi na rin Senator Win Gatchalian. Oo. Yung sana nga tatalakayin ko, nag-interest lang ako rito sa mga author na nito Oo. Karen Davila naman. Huwag ka nang i-interview ng mga ganyan kasi wala kang makukuha sagot dyan. Ano man ang itanong mo dyan, didepensa pa rin nila ang sagot nila sa kanilang kliyente. Di ba, Karen? Mission accomplished, mga boss. Brother Elias Isyo, shout out Hanggang bukas po muli. Dasal. Paulit-ulit. Itong mga abogado na to, totoo. Hindi naman sila tanga para hindi nila alam na ang kliyente nila ay nagsisinungaling. Para kayo naging abogado ka. Pero ilulusot. Pero paulit-ulit. Kung dito sa lupa, lumulusot kayo. Sa langit, hindi. Dawit ka pa. Mga nagtatanggol ng kasamaan. Magandang gabi po, mga boss. God bless.